Breaking news mga kababayan. Nako po, eto na. Pasabog natin. BBM. Di ba kahapon, sinugod po sa hospital. Dahil po sa bumigay po ito. Bumigay ang kanyang katawan. So ngayon mga kababayan, ang dami pong nagkalat ng mga speculation, ng mga bali-balita na itong pagbigay daw ng kanyang katawan o pagsama dahil isinugod dito sa hospital ay sanhi ng paggamit ng ipinagbabawal na. Ano kaya ito mga kababayan? Tila bumibigay na daw ang katawan. Marami pong mga kilalang tao ang nagsasabi dito. At ito na po ay kumalat ng kumalat sa social media na talaga yung balita may pakpak talaga mga kababayan. Harry Roque na sa ICC or dahig, merong pasabog. Hayaan natin na siya na ang magkwento. Ano ba ang tunay na sanhi? Bakit bumigay ang katawan ni BBM at inabot daw ito ng 24 hours doon sa St. Luke's? Bakit kaya? Ano kaya ang kanyang sakit mga kababayan? Na tila ay ayaw kong sabihin mga kababayan, hayaan natin na si Harry Roque ang magsabi para maganda, para kapanipaniwala. Kasi pag tayo sasabihin nyo, chichismis na naman di ba? Yung mga loyalista nga, makinig kayo. Yung loyalista nga, yan kasi ang tinatawag sa kanila. Loyalista nga. Bobolista. Yan po yung, di ba, pag DDS, DD sheet. Pagka Marcoleta daw, Marcobeta. So ito namang mga loyalista nga, hindi naliligo. Yan po ang tawag sa kanila yung mga kumakalat sa social media kasi nagbabakbakan po Pag DDS ka, DD sheet. Yung tawag. Pagka loyalista, bobolista. Niloloko na, tuwan-tuwa pa. So ito na, Harry Roque, may pasabog. Bakit ba bumigay ang katawan ni BBM at ano ang naging dahilan nito? Sabi dito, bumigay ito dahil sa gumamit ng ipinagbabawal. Hirap sabihin. Gumamit ang ipinagbabawal na. Ano kaya ito mga kababayan? Nasisira na daw ang katawan. Bumibigay na. Nako po, Harry Roque may pasabog. Ito po, panoorin po natin. Nung una, well, kakaiba po na umamin ang Malacanang na nagkaroon daw ng medical assistance ang junior dahil nagkaroon daw siya ng mga discomfort. Ayan na. Kaya naman, nakasaad po yan sa Biblia ang ating mga katawan ay templo ng Panginoon. At ang mga hindi nag-aalaga sa ating mga katawan na templo ng Panginoon ay pinarurusahan. Sino ba naman kasing nagsabing magbisyo siya? Ayan, dapat sabihin na niya, pinaalalahanan na siya ng kanyang kapatid na siguro panahon na bigyan niya ng prioridad ang kanyang kalusugan. Dahil alam niyo talaga, yung paggamit ng cocaine at iba pang mga pinagbabawal na gamot, kaya po yung pinagbabawal, una-una, dahil yan po ay nakakasira sa ating katawan na templo ng Panginoon. Ano bang nangyari dyan? Ako, siguro po yan ay nahirapan siyang huminga. Isa po yan sa mga side effect ng caffeine at pag nahirapan na huminga, po pwede rin pong magkaroon ng mga organ failure yan. Now, ayaw natin pagdasal ang masama na mangyari kay Marcos Jr. Pero alam naman natin na talagang susi o ang solusyon talaga sa ating mga problema ay ang pagkawala niya bilang presidente. Pero ako naman po ay Kristiyano, kaya hindi ko po siya pagdadasal na may mangyari sa kanyang kalusugan. Pero papaalala ko lang po sa kanya na nasa Biblia. At pinost ko po yan sa aking page, sa aking Facebook page, na talagang pinarurusahan ng Panginoon ang mga tao na hindi pinangangalagaan ang kanilang katawan na templo ng Panginoon. Ayan mga kababayan ko. Grabe mga pasabog ni dating PCO secretary na tagapagsalita ni Tatay Digong. Anong sinasabi ng komento? Nako po,
Eto, God bless din Sir Roque. Makakabalik na din kayo sa Pinas soon. Malapit na magurgur singiwi. Pag nagkataon, mananagot na ang asawang, halaka, ayaw kong basahin. Sana nga, ayaw kong basahin. Na-overdose ba siya? Halaka, grabe. Tubig daw. Can't be take it. Party-party pa more. Halaka. Universe na ang mga impeach kay BBM. Okay lang kung mawala siya. Wag naman. Tao din yan. Kung may kasalanan si BBM kung sakali, hayaan natin na ang Panginoong Diyos ang gagawa ng paraan. Wag natin huhusgahan. 'Di ba? 'Di ba tao lang tayo? Sabi nga ni Mr. Harry Roque, hindi naman niya hinihiling na si BBM ay merong masamang mangyari sa kanya. Yun ang sabi niya ha. Kasi mga komento di ko kayang basahin mga kababayan. Siyempre, tao lang din si BBM. Kung meron siyang kasalanan, hayaan natin na ang tadhana, ang kapalaran, ang magbigay ng hustisya. So dito sa kanyang balita na yung kalusugan ay bumigay na nangailangan po ng medical supervision, medical care na umabot daw ng 24 hours doon sa St. Luke's. Ito po ang kumakalat na nagsisirculate na bali-balita na lumipad. Lumipad sa social media. Umabot din kay Harry Roque. Kaya ito ang pasabog niya. Ituloy pa natin. Magugulat kayo. So siyempre, kung hindi ka naman Kristiyano, kapag inabuso mo yung katawan mo, alam mo namang pinagbabawal dahil nakakasira sa katawan at sa pag-iisip at patuloy ka sa bisyo, talaga ikaw na ang gumawa ng dahilan para masira ang iyong katawan at matigok. Wala nang ibang tao may kasalanan dyan. Hari nawa, wag naman sana mangyari sa kanya yan dahil tayo Kristiyano nga. Pero, kinakailangan talaga gawin na niya yung sinabi ng kanyang ate. Kinakailangan na niya magbitiw sa pwesto, tutukan ng kanyang kalusugan, magparehab nang sa ganun, mapahaba pa ang buhay niya. Alam mo, konti lang naman ang tanda sa akin ng ating bangag na presidente. Ako, ang ninanais ko na lang ngayon dahil ako yung 60 na, wala na akong ibang hinahangad kundi makita ko sana yung aking mga apo at gaya ng aking lolo, makita ko na matapos man lang sa kolehiyo ang mga apo ko at mailagay sa tamang buhay yung aking mga apo kasi tapos na yung mga anak ko eh. Ayan mga kababayan. So ibig sabihin, yung mga bali-balita na itong pagbigay ng katawan ni BBM, sabi ng Malacanang, dahil daw ito sa trabaho, na over fatigue sa trabaho. Mga kababayan, dahil laging nagpupuyat ito. Hindi na nakakatulog sa kakaisip sa kakatrabaho. Work overload ito si BBM. Yan ang sabi ni Auntie Claire. Kaya yung mga bumabatikos daw sabi kay BBM, tumigil. Ala ka, mga kababayan ko. Anong sabi ni Auntie Claire dito? Tignan po natin kung anong sinasabi ni Auntie Claire. Kung ano ang nangyari kay BBM. Ito po ha, i-check natin ha. I-check po natin, Auntie Claire. Auntie Claire. Sa kalusugan ni BBM. Kalusugan ni BBM na hospital. Ito po mga kababayan. Ano ba sabi na Auntie Claire? Ano ba ang naging dahilan ng paghina ng katawan ni BBM? Ito po, mga kababayan ko. The President spent the night under medical... Ito ha, mga kababayan ko ha. I-ano natin po ito. Pasadahan nyo po para malaman nyo kung ano ang sabi ni Auntie Claire. Ito po si Auntie Claire, mga kababayan ko. Ito po siya.
para malaman natin lahat. Ito po si Auntie Claire. Ito po ang kanyang sinabi ni Auntie Claire. Ano ba ang naging dahilan? Bakit humina ang katawan ni BBM? Ito po. The President spent the night under medical observation as a precautionary measure after experiencing discomfort. His doctors advise rest and monitoring, and his condition remains stable. The President continued to carry out his responsibilities while under medical observation and has returned to Malacanang. The President spent the night under medical observation as a precautionary measure after experiencing discomfort. His doctors advise rest and monitoring, and his condition remains stable. Ayan mga kababayan ko. Yan po ang balita ni Auntie Claire. Matinding balita po ito mga kababayan ha. So yan. Ano ba yung sakit daw ni BBM? Ito po, according to the Google. Ito ay tinatawag na diverticulitis is the inflammation or infection of small bulging pouches, diverticula, in the digestive tract. Ibig sabihin, dun sa kanyang digestive tract, dun sa intestine yata ito, commonly causing intense sudden lower left abdominal pain. Ayan, sa tiyan po ito, sa stomach. Masakit na masakit ang kanyang tiyan. Fever, nausea. Fever, pagkakalagnat. Pagkakahilo, nausea, and changes in bowel. Paiba-iba po yung bowel po. Halimbawa, yung regular bowel mo sa umaga. Nagiging tanghali, nagiging gabi, nagiging alauna, alas 3, alas 5. Paiba-iba ito. Ayan o, in changes in bowel habits, it often result from high pressure in the colon. Naku, colon pala ito. Parang cancer po ito causing these pouches to form which then become infected. Nako, infection po ito. Treatment involves diet changes. Nako po, mag-iiba ng diet. Kung dati kumakain tuloy ng pulburon, kumakain ng chicharon, huwag kang kakain ng chicharon. Yan sabi, treatment involves diet changes, antibiotics or hospitalization for severe cases with a general good prognosis once acute episodes resolved. Nako po mga kababayan. Ayan symptoms of diverticulitis, severe abdominal pain, fever and chills. Nako po, panginginig, lagnat may kasamang panginginig. Ayan fever and chills, signs of infection. Nako po, nausea and vomiting, pagsusuka. Nako po, nahihilo, pagsusuka. Changes in bowel habits. So, gaya na sabi ko, abdominal tenderness, hindi mapakali ang iyong tiyan. Sakit ng sakit maya-maya. Sakit ng sakit. Kala mo, nabuburat ka sa kubeta. Nako po, bloating. Para kang laging busog, bloating ka. Frequently reported. Nako po, causes and risk factors. Diverticulosis, the underlying cause is the presence of diverticula which develop when weak spots in the colon. Nako, sa colon pala ito. Wall shield to pressure. Nako po, infection. Inflammation occurs when stool, ayan yung stool natin, or bacteria get trapped in these pouches. Nako, nababaraduhan. Low fiber diets are highly associated with the formation of diverticula. Grabe. Lifestyle factors of obesity, pananaba.
lack of physical activity, and diets in high red meat. Nako po. Medications, use of non-steroidal, anti-inflammatory. Nako, ito, drugs can be increased risk. Nako po. Lalo na kung ano-ano yung mga tinitake mo na bawal sa katawan mo, tuloy-tuloy ka pa rin. Di ba yung kanyang kapatid ay nagpasabog nung rally po ng Iglesia ni Cristo na yung kapatid niya ay gumagamit ng pulburon na kanya namang pinasinungalingan, di ba? So ngayon, ituloy pa natin ang sinasabi ni Harry Roque. Ano ba talaga ang dahilan nito? Grabe talaga mga kababayan, mga sinasabi ng mga komento dito. Grabe. Tuloy natin. Provide ko na yan, napag-aral ko na yan, meron na mamanahin kahit paano. Ang gusto ko naman masiguro, yung buhay na tinamasa ko dahil ang lolo ko ay sinigurado na kami magkakaroon ng komportableng buhay, yan din ang mabigay ko sa aking mga apo. Abay, kung ako siya, mag-60 na siya, tututukan ko na lang yan na mapahaba ang buhay nang makita ko mga anak ng aking mga anak. Dahil, alam mo naman, ang katotohanan yan, nung tayo nagkaroon ng anak, masyado tayong busy nagtrabaho. Bagamat ito namang si Marcos Jr., dahil nagtrabaho sa buong buhay niya. Talaga namang meron siyang gintong kutsara sa kanyang bibig. No? Pero kahit papano, naniniwala naman ako na gaya ng lahat, nais niyang mapipisil-pisil ang mga pisngi ng kanyang mga apo. Kaya po pwede ba, Marcos Jr., sundin mo na si Manang Aimee? Ay nako, sige na, ibigay mo na ang pagiging presidente kay BP Sara. Dahil ikaw, pinili mo naman si BP Sara, hindi lang dahil ikaw ay mangga na alam mo na kinakailangan ng suporta ng Mindanao at Visayas para manalo ka at matalo si Lenny. Pero at the same time, alam mo rin, kaya ni BP Sara ang pagiging presidente. Kung ikaw nga nababangag-bangag, kahit pa paano nakatapos ka ng halos 4 na taon. Wala nga lang nangyari sa Pilipinas. Naging mahirap nga lang ang buhay ng Pilipinas. Naging all-time low nga lang ang balor ng piso na sinyales na walang tiwala ang tao sa iyong pamumuno. Alam mo ba yung balor ng piso, yung balor ng ating stock market, lahat yan, sukat. Kung may tiwala pa ang tao sa iyo, wala na. At hayan, bumibigay na nga yung katawan. Bakit mo pa aantayin na matigok ka? Kung ako ikaw, pangalagaan mo na yung katawan mo, gaya ng sinabi ni Manang Aimee. At yun na nga, antayin mo na lang na magkaroon ka ng apo at maging maligaya ka na alagaan yung mga apo. Ano ba bang gugustuhin mo? Naging presidente ka na. Bagamat yung tatay mo sinuka ng bayan o binigyan ng pagkakataon. Wala, you blew it. Ito naman si Manang Aimee, lahat ginagawa para wag magalit nga ang taong bayan sa pangalan ng Marcos. Well, I don't think she is successful dahil kita mo naman, negative 27 na yung standing sa approval rating. O, kita nyo mga kababayan, negative 27 ang ni BBM. Matindi pong dagok ito sa isang pababa. Ito ay tinatawag na the lame duck na pababa na at pawala na yung kanyang impluwensya sa politika. Si Tatay Digong noon habang pababa ng kanyang posisyon ay tumataas po yung kanyang impluwensya at talagang yung grado po sa survey po sa taong bayan ay napakataas. The most high ratings of all time in the Philippines na naging Pangulo si Tatay Digong talaga ang taas ang grado. Grabe talaga, kakaiyak ito. Check pa natin yung mga balita ha. Ito po mga kababayan. Ano po mga sinasabi na Anti-Claire dito? Ito po. Ito po mga kababayan, ibinahagi ito. Check nga natin. Ito, check po natin ha. Balitang balita po ito. Kapapasok lamang na balita. Yung mga hindi pa nakakaalam po ha, balita lang natin ito. Kapapasok lamang na balita, kinumpirma ng Malacanang na under medical observation ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos makaramdam ng discomfort. Hindi naman tinukoy ng Malacanang kung anong klaseng discomfort ito. Sinabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, pinayuhan ng kanyang mga doktor ang Pangulo na magpahinga muna. Nananatili naman anyang stable ang kondisyon ng Pangulo. Kahit under medical observation, balik Malacanang anyang Pangulo para magtrabaho. Kaninang umaga,
Dapat ay pangungunahan ni PBBM ang awarding ceremony sa 2025 10 Outstanding Young Men pero pinalitan siya ni Executive Secretary Ralph Recto. Pero ngayong araw, may dalawang pribadong meeting anya ang Pangulo kasama ang ilang opisyal ng gobyerno. Yan po ang mga balita, mga kababayan, na nakakagulat. Ang tindi. So ituloy pa natin itong si Harry Roque. Ano bang sinasabi niya? Ang tindi, mga kababayan ko. Negative na lahat. Pero pag ikay nagpapatuloy pa, pag pumilit pa na maging presidente, na hayad, bumibigay na katawan mo at matagal nang walang isipan mo, in the first place, not much there. Hello, kaya nga hindi ka natapos ng kolehiyo, talagang lalo kang kasusuklaman ng tao dahil lalong hihirap ang buhay pag ikaw ay nagpumilit. Kaya pwede ba, pahinga na, bawi na. Alam ko, parurusahan ka ng Panginoon dahil inabuso mo ang katawan mo. Pero kung ikaw naman ay magbago, miski kay 60 na halos, baka naman may pagkakataon pa, maawa pa ang Panginoon sa'yo, bigyan ka pa ng buhay nang sa ganun, ma-enjoy mo ang iyong mga apo. Pero pwede ba, huwag ka nang managinip na kaya mo pang maging presidente. Palpak na palpak ang iyong administrasyon. At kahit anong palit mo sa mga miyembro ng gabinete, ang problema, ikaw. So kahit palitan mo pa lahat ng mga miyembro ng iyong administrasyon, hindi na magbabago yan dahil ikaw ang wala sa tamang pag-iisip at ngayon, wala sa tamang pangangatawan dahil inabuso mo ang iyong katawan sa paggamit na pinagbabawal na gamit. Diba? Obvious naman yun. Ayan ang mga pasabog ni Harry Roque, mga kababayan ko. Mabuhay ka, Attorney Harry Roque, Helen Estilo. God will be done to bless our country. Good and honest and God-fearing leader. Only God, our Father, can remove bad officials. Amen! Sabi ni Charito Mercado. Coconut 2376. Pag unfair ang pagtanggap ng impeachment complaint na may substance, ibig sabihin tinatrabaho na naman ng mga sindikato. Kulang pa ang kaluluwa na pambayad sa ninakaw at pamemesting ginawa niya sa bansang Pilipinas. Grabe ni Neko Mata. Salute to you, Attorney Harry Roque. God bless you, Spokes. Ang ganda dili magsaba. Maraming salamat, Harry Roque, sa iyong tapang at malasakit sa ating inang bayan. Thank you, Spokes. You always very smart. Masaya ako. Sana lang abuso sa katawan at inabuso ang pera ng bayan at pera ng Pilipinas. Wala yan sa kanila dahil isa ang utak na masira. Ayan o, pulburon. Ang positive gawin nilang negative. Ayan po mga kababayan ko, mga pasabog ni Harry Roque. Tumitindi ang mga pasabog na ito. Tuloy pa natin. Anong sinasabi ni Mr. Harry Roque? O pag-usapan din po natin sandali. Abay, mayroong pangalawang impeachment complaint na napabalita na naman. Tingin ko, nagsalita na rin na si Congressman na Pulong Duterte and I agreed na yung unang impeachment complaint laban dito kay bangag na presidente ay kaduda-duda dahil ito ay hinain ng isang tao na nagdepensa kay First Lady. So sa akin naman, bakit naman gagawin yun na isang abogado na nagdepensa sa asawa mismo ng presidente? Bakit niya pa i-impeach ang presidente? At siyempre, yung nag-endorso, malapit na malapit sa isang kaalyado rin ng mga Marcoses, no, na taga-probinsya ko, yung party list ng mga Garcia ng Bataan. So ngayon, nagkaroon ng pangalawang impeachment complaint. Ngayon, in fairness, di pa nababasa. Pero sigurado ako na kung sino man ang nasa likod ng impeachment complaint, wala yung kinalaman sa mga Marcoses. So chances are, itong panibagong impeachment complaint, honest to goodness, kaya ayaw ngayon tanggapin ng Kamara de Representante. Meron ba legal na basihan na pagtatanggap? Wala po. Malinaw po yan na ang katungkulan ng House Secretary General pag mayroon naghain ng impeachment complaint ay tanggapin. At pagkatapos, i-refer kay House Speaker. Ang House Speaker naman, within 10 days, i-include sa order of business at i-refer sa Committee on Justice. Wala pong diskresyon. Wala pong, hindi po parang West ang sa House Secretary General na pipiliin niya kung anong gusto niya tanggapin at i-reject yung ayaw niya. Hindi po pwede nang tatanggapin lang yung moro-moro na impeachment. At kapag masustansya na impeachment, hindi nakatatanggapin. Yan po ilabag sa saligang batas. Wala pong ganyang kapangyarihan ang House Secretary General. Dahil unang-una,
Wala namang mandato yung House Secretary General na yan. Hindi naman yan halal ng bayan. Yan ay appointee lamang ng speaker. Pero yung ginagawa po niya, binibigyan niya ng karagdagang kapangyarihan ng kanyang sarili. Wala pong ganyang kapangyarihan. Shall ang sinasabi ng Constitution. Shall refer the impeachment complaint forthwith sa tanggapan ni Speaker at si Speaker naman ang magre-refer dyan sa order of business doon sa plenaryo nang mai-assign yan kaagad sa Committee on Justice. Wala yan po ang tinatawag na ministerial. Gawin mo, wala kang diskresyon kung ayaw mo hindi. Dahil kapag ikaw ay nagpumilit na meron kang diskresyon, yan ang tinatawag na grave abuse of discretion. Ayan, mga kababayan ko, mga pasabog ni Mr. Harry Roque. Kaya kung umabot ka sa bidyong ito, for transparency, for a better democracy, i-komento ang inyong mga reaksyon, i-share, i-subscribe ang ating YouTube channel, ipalike natin, ipakalat sa mga kapitbahay. Ito si The Wonders Philippines, mga kababayan. I-comment nyo lang kung anong lugar po kayo para ma-shoutout ko kayo. Salamat po